tayo, gumigising po tayo sa umaga, nagdi-devotion po tayo. Pagdating po ng 12 o'clock, I hope na lahat po tayo tumitigil kahit mga ilang minuto lamang para nang sa gayon tayo po ay makapanalangin. At every 7 o'clock, nagsasama-sama po tayo dito sapagkat naniniwala po tayo na napaka-makapangyarihan ng ating Panginoon at napaka-powerful din, no? Ng panalangin kapag tayo nananalangin na may pananampalataya at nagkakaisa tayo. Now, napakaganda po ng pinag-usapan natin kahapon, no? Nagkaroon tayo ng spiritual reset. Kung sumabay kayo sa topic, nakinig kayo, sumabay kayo sa panalangin, hindi kaya-kaya kayong abutin ng Panginoon dyan sa pwesto ninyo. And right now, maganda yung progress ng pag-uusapan natin. Kung sinusundan ninyo, hindi lamang yung mga daily bread na devotion ninyo, sinusundan nyo rin yung atin pong mga scripture, no, everyday. Kahapon nasa Joel tayo. Ngayon, siguro tignan natin yung Book of Romans, no? At pag-uusapan natin ngayon. By the way, bago ako matapos, no, doon nyo na lang i-type yung inyong mga prayer request. Ready nyo lang kasi baka natatabunan ang mga prayer leaders natin ngayon ay si Chini and DJ, and kung kaya nilang isama yung family nila, mas maganda din, ano? I-type nyo nga po muna yung salitang worship sa comment section. Sige nga po. Para at least alam ko kung may nakikinig sa akin, may nagre-reply, yun. Worship, worship, worship. Maganda pag-usapan ito, no? Kasi kadalasan ang salita pong worship, naiisip natin yan kapag di ba, Sunday na, ay kakanta na naman tayo. Kapag Sunday na, magtataas na naman ako ng kamay. Kapag worship, linggo, di ba yan ang naiisip natin kapag worship, sasayaw. Pero hindi ko sinabing masama pumunta pag Sunday, yan nga yung ano natin eh. Yan nga yung ginagawa natin tuwing linggo. Hindi ko rin naman sinabi na masama kumanta o magtaas ng kamay o sumayaw. Pero ang worship ay mas malalim pa. No? Ang worship, ito yung ating pagsunod sa ating Panginoon. Ito yung ating lifestyle, hindi lamang tuwing linggo, kundi yung lifestyle mo Monday to Sunday. Now, napakaganda nito kasi sa Romans chapter 12, yan yung ating text na pag-uusapan ngayon. Si Apostle Paul, define niya yung, alam mo yon, yung tunay na worship. Hindi lamang sa simbahan, hindi lamang music, but sinabi niya itong worship na ito ay patungkol sa ating buhay. Kaya tignan natin saglit yung text, no? Sa Romans chapter 12, verses 1 through 2. No? Basahin ko sa New Living Translation. Sabi ni Apostle Paul, by the way, ang kinakausap niya dito, yung mga taga-Roma, syempre, mga Christian sa Rome, kung saan mga bagong Christian, mga bagong mananampalataya, at kung titignan ninyo, yung chapters 1 hanggang 11, yung first half, kapag mas magkakaroon kasi kayo ng Bible survey dyan sa Book of Romans sa sinulat ni Apostle Paul sa mga tiga-Rome, first tsaka second. I mean, hinati sa dalawa ng mga theologians, no. Yung first half about God, about dinescribe yung kaligtasan natin, yung pagiging makasalanan natin, kung gaano siya ka-merciful, kung gaano siya ka-gracious. Alam niyo kung nabasa niyo yung Romans chapter 1, na lalong-lalo na yung ng first 20 verses, mabigat yan. Diyan din i-discuss yung, alam mo yun, yung dahil makasalanan ng tao, hinayaan sila ni Lord na gawin ito, pero i-judge someday ni Lord. Pinakita lang ng Romans chapter 1 ni Apostle Paul kung gaano kalala ang kasalanan. Pero pinakita rin ng ng chapter 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanggang 11 kung gaano ka-gracious, ka-merciful, kung gaano ka-loving, kung gaano ka maawain ng ating Panginoon. Now, kaya meron verse 12, yung second half naman, pinakita yung first half kung sino si God at ano yung ginawa niya sa atin. Now, pagdating naman ng second half, ano naman yung response dapat natin sa ginawa ni God sa mga tao, especially sa mga mananampalataya. Kaya pansinin yung unang phrase na binigay ng NLT, ng New Living Translation, yung phrase agad na "and so". Ibig sabihin sa iba, therefore. Kasi meron siyang statement sa previous chapters, sa previous na mga sinasabi ni Paul. Kaya sabi niya, ganito yung ginawa ni Lord, kaya naman. Yan. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God. And because of all He has done for you, yun na nga yun. Kasi nga, makasalanan tayo, niligtas tayo. Kung naniniwala ka na niligtas ka ng ating Panginoon, ikaw ay makasalanan na niligtas ng grasya ng ating Panginoon, nag-respond ka doon sa gospel. Sabi dito,
kasama tayo dyan. No? Sabi dyan, and I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice. Noong unang panahon, bago i-sacrifice, pinapatay. As in physical. Diba? Mapatay sila ng hayop. As a matter of fact, si Jesus Christ pinatay din para ma-sacrifice. Now, syempre, hindi naman tayo kailangan mamatay physically para ma-sacrifice tayo kay Lord. Kinakailangan lang natin mamatay figuratively speaking para ma-sacrifice natin ang ating sarili kay Lord. Bakit? Kasi hindi ka mabubuhay spiritually. Hindi mo masusunod si Lord. Hindi mo ma-worship si Lord kung buhay ka sa laman. Kaya pansinin nyo, bakit tayo nagpe-prayer and fasting? Kasi we're trying to, alam mo yun, to somehow pahinain yung ating carnality, umiwas muna sa social media, umiwas muna sa kakascroll, umiwas muna sa mga, alam mo yun, sa pagkain ng 3 meals o 4 meals kasi nga para makafocus tayo dun sa ating spiritual life. Kasi hindi mo masasacrifice, hindi ka makakapag-worship ng totoo kay Lord hanggat wala kang namamatay sa'yo, hanggat wala kang sinasacrifice. Ano ibig sabihin yan? So, sabi niya, holy sacrifice, the kind He will find acceptable. So, hindi pala porkit pagod ka, hindi pala porkit may ginagawa ka kay Lord, acceptable na. Kaya maraming Christian, pagod na pagod, doing religious things. Kaya diba, kamakailan lang, diba, kung ano-ano mga pinanggagawa na naman ng mga kapistahan ng mga kababayan natin, yung akala mo na pagod ka, pero hindi pala acceptable kay Lord yun. So, sabi niya, this is truly the way to worship Him. Kinakailangan pala mamatay ka sa sarili mo, kailangan, alam mo yun, sundin mo ang kanyang salita. Kaya sabi niya sa verse 2, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person. By what? Paano mabago? By changing the way you think, then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Now, ang tanong na sasagutin natin sa gabing ito, paano ba talaga ibinibigay ang buhay sa Diyos every day? Yan, paano ko ba talaga isa-sacrifice? Ano ba ang worship sa pang-araw-araw na basis, no? Kaya sabi niya dyan sa verse, give your bodies and let them be a living sacrifice. Yun yung tamang pag-aalay. Now, ngayon, napakaganda nito nung inaaral ko to ngayong gabi, pag-uusapan natin yung 3 L. Okay? 3 L ng tunay na worship. Una, sabi ng verse 1, give your bodies to God. Yan, sabi dyan. Tapos sa mga susunod na statement, let them be a living and holy sacrifice. So point number 1, ano yung unang L? Paano ko ba talaga ibibigay yung buhay ko sa Diyos araw-araw? Paano ako mag-worship sa Kanya? Hindi lang pala linggo ang worship. Hindi lang pala to tungkol sa pagkanta. Patungkol pala to sa pagsunod sa Kanya. Number 1, live for God. Type nyo nga sa comment section, live for God. Yan, sige nga. Thank you kay Marie na nakapag-chat, kay Yoshi, kay Sister Roseby at iba pa nating kapatid. So, importante to live for God. Hindi lang tuwing Sunday ang worship na sinasabi ni Apostle Paul. Ang gusto ni Apostle Paul doon sa kanyang mga sinasabihan, including us na nakakabasa nito, buong buhay. Lahat ng araw, ialay natin sa Kanya. Kaya we need to live, pakinggan nyo maigi, we need to live intentionally for God. Sa lahat po ng ginagawa natin, kung ikaw ay nag-aaral, live for God. Kung ikaw ay nagtatrabaho, live for God. Huwag ka lang maging parang matino o maayos kapag linggo na ang bait-bait mo. Pero dapat Monday to Sunday. Hindi ko sinasabing hindi ka na maiinis. Pero ang point, we need to die to ourselves. Ialay natin yung katawan natin kay Lord. Lord, kung saan mo gagamitin yung katawan ko. Lord, iaalay ko yung oras ko sa'yo. Kung saan mo paggagamitan yung oras na ito. Lord, yung lakas ko. Even Lord, yung aking finances. Kung saan mo gustong ibigay ito. Ialay natin rin kay Lord, sa totoo lang yung comfort and convenience natin. Sa totoo lang, hindi tayo nakakapag-worship ng totoo kay Lord kung hindi talaga tayo lalabas sa comfort zone and yung convenience natin. Kasi ang totoong pagsamba, wala sa convenience. Hindi ko sinabing hindi ka na nangangarap ng comfortable life. Iba yung context ko. Ang point minsan kasi, nagiging kaaway ng growth natin, ng true worship, yung comfort natin, yung bang ayaw na natin mahirapan, ayaw natin ng pressure,
ayaw natin na naiistorbo na tayo. Pero sometimes, inaalaw ni Lord yung mga pang-iistorbo sa atin para matesting yung response natin kung susunod pa rin ba tayo sa ating Panginoon. Ialay din natin yung control natin sa ating sarili na Lord, this 2026, ang dami kong mga pinaggagawa last year. Ang dami kong mga dinesisyonan na sarili ko lang yung nasunod. Hindi naman pala ikaw. Yung akala ko God's will, hindi naman pala. Kaya ngayon, alay nyo, ipag-pray nyo kay Lord yung relationship ninyo. Kasi hindi lahat ng relationship sa Diyos. Ialay ninyo yung mga, kay Lord, ipag-pray and fasting ninyo yung mga pinagkakagastusan ninyo. Kasi hindi lahat ng mga pinagkakagastusan sa Diyos. Ialay ninyo yung mga, isama nyo sa prayer and fasting nyo yung mga activities natin na hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Ano yan? Ano natin yan? I-sacrifice natin. Why? Kasi ang totoong worship na mumuhay para kay Lord. Hindi ito tuwing Sunday lang, hindi ito sa pag-aawit. Actually, hindi nga ito yung pagpo-post lang ng mga Bible verses every day. Walang masama doon. Walang masama mag-testify sa social media. But the thing is, importante na nakikita rin po sa buhay natin. Kaya maglaan dapat tayo ng ating time with God. Araw-araw, bukas, ng umaga na naman, mag-devotion tayo, mag-Bible reading tayo, magkaroon tayo ng reflection. Kung nakaraan, 5 minutes, ngayon gawin mo 10 minutes. Importante ito na nakakausap natin ng ating Panginoon doon sa intimate level. Sa bawat activity natin, tanungin natin, Lord, is this activity glorifies you? Nalulugod ka ba, Lord, sa pinapanood ko? Lord, nag-glorify ka ba sa fina-follow kong social media influencer? Lord, nalulugod ka ba dito sa trabaho ko? Nalulugod ka ba Lord, sa mga pinapanood ko na hindi magaganda? Malamang sa malamang ang sagot dyan ay hindi. Ino-offer ko ba ito sa iyo, Lord, yung success na to o pang sarili lang? Kaya importante, araw-araw i-practice din natin yung surrender, kahit sa maliit na mga choices, sa reaction natin sa mga, alam mo yun, yung mga biglang, mga taong hindi kaaya-aya rin yung pag-uugali, yung mga maliit na choices sa trabaho, maliliit na choices sa school, mga decisions natin. Kaya tandaan natin ang tunay na alay, yung tunay ka nag-worship talaga. You are really living for God. Dapat ang lagi mong sinasabi, Lord, today, ikaw ang priority ko sa lahat ng ginagawa ko. Pangalawa, sabi ng verse 2. Kaya sabi ng verse 2, don't copy the behavior and customs of this world. Now, you need to understand saan nanggagaling sa Apostle Paul. Lagyan ko lang saglit ang cultural background itong pinag-uusapan natin. Napaka-importanteng matutunan natin ano ang kalagayan ng ancient Rome. Kung titignan mo sa history, nung panahon ni Apostle Paul, ang ancient Rome, maniwala kayo, nandyan lahat ng kaperahan, andyan lahat ng temptation, lust of the eyes, lust of the flesh, vanity of life. Kaya sinasabihan niya, kaya kung binasa niya yung chapter 1 pa lang, ang bibigat na. Kaya nga nung chapter 1 pa lang, may issue na rin ng homosexuality, may issue ng adultery, may issue ng idolatry. Kaya, kasi nandun ang pera, andun ang commerce, andun ang, alam mo yun, ang daming, may iba't ibang religion na rin nung unang panahon na hindi sumasamba kay Yahweh. Kaya sinasabi niya, don't copy the behavior and customs of this world. So, basically, kung ikaw yung first century Christian, alam mo ang ibig sabihin ng Apostle Paul, malala. Now, paano natin i-apply sa buhay natin? Tignan nyo na rin yung nangyayari sa mundong ito. Yan. Palala ng palala ang, alam mo yun, ninonormalize na lang yung kasalanan, ninonormalize na lang yung homosexuality, pinagmumukhang mali ngayon ng mga Christian para magmukhang tama ang mali, okay lang yung corruption, kasi ginagawa naman ng iba, okay naman na, alam mo yun, murahin yung nanay, kasi minumura rin naman ng kapitbahay namin yung nanay niya, pinagmumukha ng mabuti ang masama at pinagmumukhang parang weird ang mabuti. Kaya napaka-importante, paano ko ba masasamba si Lord sa corrupted world na ito? Una, live for God. Pangalawa, leave the world behind. Hindi ko sinabing mamatay ka na o malis ka sa mundong ito. Ang point lang, yung patterns. Yung pattern ng mundong ito. Alam niyo mga kapatid, napaka-challenging maging Christian lalo na ngayon sa mga panahong ito. Being a Christian is not about following trends.
yung kung ano uso, kung ano yung sinasabi ng idol ko, kung ano sinasabi ng napapanood ko. Alam mo yun, true worship includes leaving worldly patterns behind. Kung tunay kang sumasamba kay Lord, hindi ka lang kumakanta tuwing linggo, hindi ka lang sumasayaw, hindi ka lang nagpapatugtog ng mga Christian music. As in, iniiwan mo yung mga unhealthy habits. Unhealthy habits, kaya di ba, ba't tayo nagpa-prayer and fasting? Kasi para mamatay sa sarili natin, yung mga unhealthy habits natin. Yung mga akala mo hindi naman harmful, pero sa totoo lang, yung simpleng katamaran, papatayin yan yung spiritual life mo. Tsaka na ako magde-devotion, nagpe-pray naman ako eh. You see, yung mga simpleng habits na hindi pagbibigay ng time kay Lord, kakalakihan natin yan. Yung mga simpleng habits na hindi pag-serve kay Lord, kakalakihan natin yan. Yung simpleng habit na hindi pagbibigay kay Lord ng tama, kakalakihan mo yan. Para yung cancer na stage 1 lang and then later on stage 2, stage 3, hanggang deadly na siya. Let us leave behind ito. Itong week na to, patuloy natin siyasatin ang ating mga sarili in the lens of the Word of God. Yun yung ating mirror, no? Kasi kung gusto mong tumingin, tignan yung mukha mo, tingin ka lang sa salamin, physically. Pero kung gusto mo tignan yung spiritual life mo, tingin ka sa Word of God. So, leave behind yung mga unhealthy distractions and habits. Leave behind pressures na umihila sa faith mo. Ano yung mga bagay o sino yung mga tao na humihila sa faith mo papalayo kay Lord? Hindi ko sinabing iwanan mo, kundi iwasan mo na muna. Leave behind. Ano pa yung mga iiwan natin? Yung mga thoughts na hindi aligned sa kalooban ng Diyos. Kaya i-identify mo ngayon. Sulat niya na, identify yung thought patterns mo na worldly at distracting. Kaya mamaya ang prayer natin, Lord, pipiliin ko yung kaparaanan mo, hindi yung kaparaanan ko. Yan, tama. Sinulat ni Shannon. Identify thought patterns. Isa pa, surround yourself with people or environment na magpapaangat at magpapalakas sa faith mo, hindi magpapababa. Tanungin kita ngayon, sa mga nag-aaral, sa mga estudyante, sino madalas mo kausap? Sa mga nanay nandirito, sa mga medyo may edad na, yung mga nakakasalamu, do you spend too much time sa mga taong nagpapalakas ng faith mo? O do you spend too much time sa mga taong nagpapababa ng faith mo o humahatak sa'yo papalayo kay Lord? Red flag yun pagka ganun. Kinakailangan balanse. May oras ka sa mga taong wala pa kay Lord kasi for the sake of reaching them out, not just for the sake of hanging out. Pangalawa, dapat may time ka rin sa mga ka-life group mo. Kaya nga di ba, lagi ko sinasabi sa inyo sa malapang life group dito, sumama na kayo sa life group. Kasi ang life group, ito yung small portion ng church na alam mo yun, mas exciting kasi nga mas nakakapag-uusap kayo. Kaya sa mga wala pang regular life group dito, dapat ang goal nyo this 2026, Pastor, hindi na ako papayag na papasok ang Pebrero na wala akong life group leader. O, shout out nga. Pwede bang i-type nyo nga sa comment section? Sino dito yung you are praising God for your leader? Sige nga, type nyo. Mag-type ka ng I praise God. Ayan, no? Tingnan nyo, yung mga nandirito, yung mga karamihan na nagtatype dyan, may mga leaders. Kaya kung walang nag-meet sa'yo on a weekly basis, pakinggan nyo maigi ito. Ang daming nasasayang na benefits sa'yo. Yung tulong, yung support, yung moral support, yung alam mo, spiritual na kasama sa paglalakad dito sa mundong ito. Uulitin ko, you are missing a lot. Kaya ako, I take time to be with my mentor. I take time to be with my life group leaders, with my co-pastors. Ganon din dapat sa inyo. Huwag kayong papayag na this year, wala ako sa tamang environment. Di ba sabi ko nga nung Sunday, hindi lang naman time, talent, and treasure, hindi lang naman pera itatanim mo eh. Itatanim mo rin yung sarili mo sa right environment, sa right people. Hindi perfect yung mga nandirito, pero sigurado to, kapag salita ng Diyos ang sentro nito, makukorek agad tayo. Ulitin ko ha, surround yourself with people or environments na magpapaangat sa faith mo at hindi magpapababa. Remember, separation is not punishment. Pinaparusahan ako, pinatatanggal ba naman sa akin yung Mobile Legends? Pinatatanggal ba naman sa akin yung Bingo Plus? Si Lord talaga. Pinatatanggal ba naman sa akin yung sobrang pag-Netflix? Kaya pansin nyo, sinabi ko, sobra. Hindi ko naman sinabing masama.
Separation is not, hindi ka pinapunish ni Lord. It is for your protection and preparation for growth. Kaya pagka may pinapatanggal sa iyo si Lord, separation sa maling tao, maling relationship, maling investment, maling gawain, maling habits, it's not punishment. Actually, magiging punishment and discipline siya pag hindi mo siya tinigilan. It's for your protection and personal growth, or it's your protection and preparation for your growth. Diba ang ganda ng pinag-uusapan natin, Monday, Tuesday, kahapon, pagsuko. Ngayon naman, pagsamba naman. Ngayon, pag-usapan natin yung last point bago tayo pangunahan ng Seneca family sa pananalangin. Sabi ng point number 3, sa verse 2 pa rin, sabi, let God transform you into a new person. Hayaan mong baguhin ka ni Lord sa isang bagong nilalang. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan. By the way, Paul was not talking to unbelievers. Para maging brand new person ka, just for the record, you need to surrender your life to Christ. You need to repent from your sin and place your faith in Christ. Now, kapag ka-Christian ka na, hindi naman agad-agad na perfect kayo. At wala naman talagang perfect na Christian. Magiging perfect lang tayo sa nakapag-SOD na pag nasa glorification stage ka na. Now, habang nabubuhay ka, kailangan patuloy kang nagbabago. Sabi niya, patuloy ka dapat nagpapatransform kay Lord into a new person by changing the way you think. Kaya importante yung ating isip. Kaya point number 3, learn from God. Type nyo nga sa comment section, learn from God. Sige nga. Learn from God, hindi kung kani-kanino ka natututo. Let God transform you into a new person. Ang transformation from the inside out yan, not from the outside in. Hindi ito superficial. Learn God's ways and mindsets. Kaya importante pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi kayo pinagbabasa ng salita ng Diyos dito para ikulong kayo sa isang sistema, sa isang, alam mo yun, sa isang katuruan na kung saan aalipinin kayo. But in a sense, alipin naman talaga tayo ni Kristo. Ang point, learn God's way and mindset. Kasi si Lord, siya yung perfect. Hindi ko sinasabi magiging perfect tayo, pero ang point, mas maganda na may pattern tayo ng perfection. We're not perfect, but we should move towards and walk towards perfection. So, let's learn His directions and priorities. Ano ba ang direction ni Christ? Ang direction ni Christ, obserbahan ninyo, to glorify the Father. Ano ba priority ni Lord? To glorify the Father. Ganon din dapat ang buhay natin. Kaya nga naparito si Kristo, hindi lang para pagbayaran yung ating mga nagawang kasalanan na hindi natin kaya pagbayaran, kundi magbigay din ng example. Di ba, dinil nga natin yan sa water baptism. Ba't nagpabaptize si Christ? Hindi naman siya nagkasala. Kasi yung baptism na pinagbaptize niya, ang tawag doon, baptism of repentance. Bakit siya nagpabaptize? Para magbigay sa atin ng halimbawa na ganito dapat ang buhay. Buhay na may pagsunod sa Diyos. Kasi ang buhay na may pagsunod sa Diyos ay buhay na may pagsamba sa Diyos. Naunawaan po natin, learn how to live according to His good, sabi nga ng verse, pleasing and perfect will. Kaya ngayon taon na ito, sa prayer and fasting natin, pag-pray mo, Lord, mabuti ba yung plano ko? Lord, pleasing ba yung plano ko sa'yo? Kasi baka pleasing lang to sa pandinig ko, pleasing lang to sa girlfriend ko, sa asawa ko, kaya lang hindi naman pleasing sa'yo. Kasi pwedeng pleasing sa mata ng tao pero hindi pleasing sa mata ng Diyos. Naobserbahan yung society natin. Basta kung ano masaya ka, gawin mo. Do what makes you happy, not what God makes happy. Ganun na tayo. Good, pleasing, and perfect will. Pag sinabing perfect, nakaka-mature, nakalooban. Ang tanong, sa mga ginagawa ko ba, nagmamature ba ako? Kaya importante mga kapatid, na nanalangin tayo. Itong mga nalalabi nating araw, let's learn God's way. And the best way for us to learn God's way is to study the life and works of Christ. That is the gospel. Kaya nga 'di ba, ang pag sinabing gospel sa ibang paliwanag nito, sa mas broader na sense, no, ang gospel is the life, the works of Christ. Pag siya'y nabubuhay. Kaya sundan natin ang ating Panginoon. Reflect dapat tayo araw-araw, meron tayong daily accomplishment report sa sarili natin. Ano yung mga nagawa ko ngayon? Yung nagawa ko ba naka-align kay Lord o hindi?
Tandaan, ang tunay na pagbabago ay nakikita sa choices, relationships, at daily actions natin. May nagtanong, Pastor, paano ko nakikita ko nag improve na yung isang totoong Christian? E di tignan mo yung mga choices niya sa buhay. Kaya diba sabi ng mga nakikita natin sa social media, ikaw ayusin mo yung mga decision mo sa buhay. So, tignan natin, ano ba talaga yung mga choices ko ngayon? Napapalapit ba ako lalo sa Diyos o napapalayo? Umaayos ba yung relationship ko sa Diyos o lalong nasisira? Yung mga daily actions natin, bantayan yan. So yung ngayong gabi, tanongin ulit natin ang ating mga sarili. How do I really give my life to God? Paano ko ba maibibigay ang buhay ko sa Diyos on a daily basis? Una, kung kaya nyo i-type dyan, live for God. Iaalay natin ang buong buhay natin sa Kanya, hindi lang tuwing linggo. Pangalawa, leave the world behind. Ibig sabihin, may mga iiwan ka na mga wrong habits, mga wrong behaviors, mga wrong relationships. Ano pa? Learn from God. Matuto tayo sa ating Panginoon. Hayaan natin ang Diyos na baguhin ang ating isipan sa pamamagitan ng Kanyang salita. Why? Because true worship is not just songs or Sunday service. It's a life fully devoted to God. Manalangin po tayo. Let us close our eyes and bow our heads. Panginoon, maraming salamat po sa second day ng amin pong prayer and fasting. Maybe some of us are weak physically because of skipping meals. Marahil lang iba sa amin ay nangihina physically. Damay na rin yung mental namin. Hirapan kami mag-isip dahil hindi kami kumain ng hapunan or yung iba sa atin hindi kumain ng tanghali o yung iba buong meal because meron kaming inilalapit sa inyo, Panginoon. Bukod sa aming puso, may inilalapit kaming kagalingan, may inilalapit kaming pangangailangan, may inilalapit kaming provision, protection. But Lord, allow us to realize na ang tunay na worship ay hindi lang natatapos tuwing Sunday service. Sa totoo lang, nag-uumpisa pa lang ang tunay na worship. Kasi makikita ang tunay na worship paglabas po namin ng bahay-sambahan. Lord, I pray na ipaunawa mo sa mga kapatid ko na naririto kung ano ba talaga ang tunay na essence ng pagkakaroon ng buhay na may pagsamba. Lord, help us to truly give our lives to you. I pray, Lord, that you teach us to live for you, not just every Sunday, not just 3 times a week, but every single day of our lives. Lord, sa mga nanghihina dito o parang natatakot na may iwanan na hindi mo kalooban, I pray, Lord, that you give us courage to leave the world behind, yung patterns ng mundo. Help us to learn from you. Help us to learn from the life of your Son, Jesus, and be transformed by your word from the inside out. It's in Jesus' mighty name we pray. Amen and